Hello, magandang araw mga lalabs, mga vayots. Magandang araw, hapon sa inyo dyan sa Pilipinas at saan mang sulok ng mundo. Kumusta po kayo? At pag-uusapan po natin ngayon mga lalabs, mga vayots, itong si Bongbong Marcos, hindi na alam kung anong gagawin sa bagyo na sunod-sunod, no? Mula nang sinabi niya sa kanyang SUNA nung July 22, na sinabi niyang meron siyang 5,500 na tawag dito, flood controls at nagagamit na daw at marami pa, daan-daan pa daw ang mga ginagawa. Aba, kinabukasan dinaanan siya ni Bagyong Karina na papunta sa Taiwan, dumaan sa Pilipinas at nananalasa sa sa Metro Manila. Lumubog sa baha at nagmistulang dagat ang Metro Manila. So nawasak ang 5,500 flood controls ni Bongbong Marcos dahil nabangga daw ng barko. Yun yung una niyang sinabi. Tapos nung sumunod si Bagyong sino ba yun? Inting? Bagyong Inting, di ba? Yun, climate change na naman daw. Hindi pa nga climate change, ano pa yung sabi, malakas daw ang hangin, sabi. Tapos sumunod si Julian. Basta sunod-sunod ang bagyo. Matapos niyang sabihin, meron siyang 5,500 flood controls. Parang sinubukan si BBM ng Mother Earth, no? Kung totoo ba talagang may 5,500 flood control siya, hindi naman natin siya sana tutuligsain or hahanapan ng nasaan na yung 5,500 flood controls kung hindi niya pinagyayabang, di po ba? Ang kaso mayabang hindi muna nag-check bago nagyabang. O ayan, ang ending ngayon, pahiya siya, no? At hindi niya alam kung ano ang gagawin niya ngayon dahil sunod-sunod ang bagyo. Mula nga kay Karina, kay Enteng, kay Julian, o pumasok si Christine. O after Christine, si Leon. After Leon, si Bagyong Mars or Marcy. So after Marcy, si Ophil. At ngayon na naman, after Ophil, yun, si Pipito. At yun ang pinakamalakas sa kanilang apat na pumasok. Si Christine ang nauna malakas, tapos si Pipito ang may pinaka malakas na bagyo sa buwan lang ng Nobyembre. No? Sunod-sunod ang bagyo, grabe. No? So ngayon, hindi na alam ni Bongbong Marcos kung anong gagawin. O bagyo, layuan mo ako. Ayun. So, hindi handa si Bongbong Marcos sa bagyong Pipito. So, ito, sapat ba sabihin ni Bongbong Marcos na we are in a bad shape? Brace yourselves, Filipinos. Tarong ba yun? Magkanya-kanya na lang? Tanggapin na lang? Na ganyan yung nangyayari ngayon sa Pilipinas. Siya yung commander-in-chief natin. Nasaan na yung mga budget? Nasaan na yung billions of pesos? Na sinabi pa nga, di ba, ni Senadora Amy nung finak-check ni Karina, patsi-patsi ba yung mga ginagawa ngayon, tagpi-tagpi yung mga ginagawang flood controls ngayon ng gobyerno ni BBM. Sinabi pa ni Balisacan at saka ni yung DPWH secretary na si Bunuan na walang integrated flood control master plan ang administrasyon ni Bongbong Marcos for 6 years. Amy Marcos. At binuking din ni Senador Joel Villanueva na 1,444,000,000 something ganyan kada araw. Nasaan iyon? Kung doon nga lang yun sa Metro Manila, di po ba? Hindi ba sapat yung 1.4 sa isang linggo? Magkano yun? 7 billion. Ipapalagay na natin 8 billion a week. Hindi pa ba yan sapat para makover lahat ng mga drainage, kung may dike,
at kung ano-anong iba't ibang klaseng tawag sa mga flood controls, no? Nasaan yun? Wala. Bakit? Ibinulsa kasi. Kasi itong 5 na pinangalanan mga lalabs, mga vayots ni Senator Villanueva, na kasabwat ng DPWH, isa na yan, DPWH, yung DENR, di po ba? Sa yung kay Abalos, sa DILG, di ba kasi kahawak na dyan yung din, MMDA. Mayroon din na ang MMDA, may mga flood controls din yan. So hawak yun. Saan pa ba? Pati DND, yung Department of National Defense, meron din pala yung flood control. At ano pa ba yung isa? Basta 5 yun sila na may hawak dyan sa flood controls na yan. Na wala tayong nakikita. Saan na? So itong taga DPWH talagang may sabwatan, mga lalabs, mga vayots, dito sa mga kongresista na kung saan ay itong 40 kongresista na humihimod sa puwet at bayag ni Martin Romualdez, na yun lang daw yung dumalo doon sa birthday niya. So yun sila ang may mga hawak sa kanilang mga lugar, mga distrito nila, na sila ay isang kongresista, tapos nangungontrata at meron sila, may mga project sila sa kanilang mga lugar, distrito, at the same time, meron silang mga construction company na kung saan ay nakikita natin sa panahon ng bagyo ngayon na sunod-sunod na 80% doon ay buhangin. O 5% lang yung simento, 2% bakal. The rest noon ni kawayan. Ang daming nakikita ngayon ng mga flagship, no, sa nangyayari nang dahil sa pag-fact check ng inang kalikasan sa pinagyayabang ni Bongbong Marcos sa kanyang 5,500 flood controls. So hindi po natin yun kasalanan Pinagkatiwala natin taong bayan yung budget natin, yung pera natin sa mga mambabatas sa gobyerno. Ng mga politikong nakaupo na wala namang ginagawa kundi hakutin ang pera ng taxpayers, ng taong bayan. Nakakalungkot, no? Na pati ang ating presidente, na akala natin magaling, matalino, kagaya ng kanyang ama, kaya natin binoto. Diyos ko po. Bagyong Christine na nga lang, hindi pa niya alam kung anong gagawin niya hanggang ngayon kay Pipito. Wala siyang magawa. Inutil ang ating Pangulong binoto ngayon. Magaling lang siya magkanta ng Hey Jude. Pag mga concert, party, si Bongbong Marcos, ang bilis. Ribbon cutting, inauguration, anniversary, doon si Bongbong Marcos, magaling. Pero pagdating sa mga problema sa Pilipinas, kalamidad, yung kanlaon. Ngayon na naman, talagang nag-alboroto. So, anong gagawin ni Bongbong Marcos? Punta ka na lang sa kanlaon. Para pagsabog noon, masama ka. Wala kang ginawa Hindi mo alam i-handle ang Pilipinas, ang bansa. Inutil kang dako. Mag-resign ka na lang, BBM. Dahil ngayon namin napatunayan na talaga palang wala kang alam. Inutil ka na, tamad pa.